Magandang magandang gabi mga kababayan. Welcome back uli sa ating channel, no? Sa Boss John Channel TV. Meron na po tayo na namang pag-usapan itong isang vlog na naman po ni Epifanio Labrador na di umano kung ano-anong paninira ang kanyang sinasabi sa INC. Kaya ito po yung mga kababayan, meron po tayong kanyang video. Panoorin po natin yung video niya kung siya mismo po ang nagsasalita ito. Kung paano po niya sinisiraan ang Iglesia ni Cristo. Panoorin niyo po. Reaction mo, Rata ko. So, hindi na po natin patatagalin mga minamahal kong mga kababayan, no? So, bago din ang lahat, pinasasalamatan ko rin po maging yung ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na po sa abroad. Maging yung ating pong mga taga-subaybay na lagi pong nananalangin para po sa inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, maging yung ating mga kaisa na nagbibigay po ng kanilang tulong, nagbibigay po ng kanilang mga paalala para po sa atin. At siyempre, sa oras na ito, siyempre, alam niyo naman na ang ating pong kinakalaban ay isang reliyon na kung saan ay wala pong pinagkaiba sa isang fraternity. Isang reliyon na kung saan ay puro mga gangster, halos ang ugali ng mga Narinig niyo yun mga kababayan? Ang kanyang kinakaharap daw o kinakalaban niya ngayon daw ay isang relihiyon na walang pinagkaiba sa isang fraternity. Na di umano ang mga membro kano sa isang relihiyon na yan ay mga gangster. Gangster kano o ibig sabihin mamamatay tao sa madaling salita, 'di ba mga kababayan? Yun daw ang kanyang kalaban niya ngayon, yung kinakaharap niya ngayon. Kaya itong video nitong mga kaibigan ay panoorin pa natin. Bro, makikita nyo po yan sa comment pa lang, makikita nyo na walang mga Diyos. Walang mga Diyos yung mga membro ng Iglesia ni Manalo sa mga comment pa lang nila sa atin. No? So, Iglesia daw sila ni Cristo. Pero tignan nyo yung mga comment. Wala pong pinagkaiba sa iglesia ng demonyo. Wala pong pinagkaiba sa iglesia ng diablo. No? So, kita mo mga kababayan, yung iglesia ni Cristo daw ay walang mga Diyos. Nabasa daw niya yan doon sa comment section sa kanyang vlog. Ngayon, kaya daw walang mga Diyos dahil hindi sila tunay na iglesia ni Cristo, kundi iglesia ng demonyo o iglesia ng diablo. Ayun naman po ang narinig niyo po mga kababayan sa kanyang sa kanyang video, di ba? Siya lang naman po ang nagsasabi niyan. Tayo binibigyan lang natin ng pansin yang mga sinasabi niya dahil kung tutukan niyo po mabuti yung mga video niya mga kaibigan, meron po kayong mapapansin kahit panoorin niyo po ang buo yan sa lahat ng mga sinasabi niya. Meron po kayong napapansin, kaya kayo na rin po ang huhusga kung ano po yung napapansin niyo sa kanyang video. Ito pa, pagpatuloy pa natin mga kababayan. Alam niyo, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, dahil nga po sa gusto nila akong patahimikin, dahil alam nilang totoo ang lahat ng sinasabi ko at tinatamaan talaga sila kasi talagang totoo Walang ibang nakagawa nito kundi ang inyong lingkod lamang po, Epifanio Labrador. No? Kung ano-anong kanilang pananakot, kung ano-anong kanilang ginagawa, kung ano-anong kanilang mga exhibition, kung ano-anong kanilang mga sinasabi sa akin, kesyo may kaso na daw ako sa buong bansa, harapin ko daw, hihingi na daw ako ng sorry, hihimas daw ako ng rehas. Nako, talaga naman. No? So, hindi na ako magtataka kung bakit maraming natatakot sa iglesia ni Manalo. Kasi nga, daw mga kaibigan, hindi daw siya magtataka kung maraming natatakot sa iglesia ni Manalo.
Bakit, nakikita niyo po ba ang Iglesia ni Manalo o sinasabi niyang Iglesia ni Manalo o Iglesia ni Cristo na meron silang tinatakot, meron silang hinaharas? Saan niyo po nakikita ang mga ganong pangyayari, mga kaibigan o mga kababayan, na may mga Iglesia ni Cristo na naglalakad kung saan-saan o pumupunta at ang ginagawa nila ay nangaharas, nananakot? Kasi ako, mga kababayan, wala akong nakikita na ginagawa ng mga taga-INC yan. Kaya i-comment nyo po sa comment section kung meron po kayo nakikita para aware naman po tayo kung talagang totoo yung mga sinasabi ni Sir Epipanyo Labrador, no? Kasi sa akin lang, wala po ako talagang nakikita mga ganong pangyayari na meron pong tinatakot o nananakot po ang mga taga-INC. Nakikita ko mga buhay, ang babait pa nila eh. Di ba? Kaya kabaliktaran dito sa mga sinasabi ni Mr. Epipanyo Labrador. Ito pa, panoorin pa natin. Ituloy natin yung video niya, mga kababayan. Maliban na ginagamit nila yung pera nila, yung influensya nila, yung mga membro nila, so alam naman natin. Diba? So, wala tayong magagawa. Talagang ganito tong reliyon na to. No? So, nag-aalit yata sila dahil sinabi ko at siniwalat ko ang katotohanan na ang Iglesia ni Manalo ay marami ng pinapatay ng mga pari. Hindi na ako magtataka dyan. Kasi mismong mga membro, mga ministro, mismong kapatid ni Manalo, ina ni Manalo Eduardo, ay mismong nagsiwalat ng mga katiwalian sa ilang araw po ay ipapalabas po natin dito. Salamat po sa mga dating Iglesia ni Cristo na nagsilabas. Ang dami pala. Alam niyo mga kababayan, nagulat ako. Nagulat ako. Libo-libong mga Iglesia ni Manalo na pala ang lumabas na sa pagiging membro nila dyan kasi namulat na sila sa katotohanan. No? Yun po daw, mga kababayan. Libo-libo na daw mga kanib sa Iglesia ni Cristo ang lumabas. Kasi namumulat na po doon sa katotohanan. Yun po ang sabi ni Epipanyo Labrador, no? Ang pagkakaalam ko po dyan, mga kaibigan, tinitiwalag po sila, yung mga yan, yung naalis, tinitiwalag po sila yan sa iglesia dahil gumawa po sila ng labag. Yan po, tandaan nyo mga kaibigan, kaya lang naalis sila sa iglesia o umalis, o sinasabi lang umalis sila, lumabas, dahil tinitiwalag po sila sa iglesia. Dahil meron po silang nagawang labag. Yun po ang totoo dyan, mga kaibigan. Dahil marami po akong mga kaibigan ding mga Iglesia ni Cristo. Kaya yun po ang dahilan kaya naalis sila sa iglesia o hindi na sila kaanib sa iglesia. Ito pa, ituloy pa natin, mga kababayan, itong video niyang ito. Nagpapasalamat sila dahil nakita nga nila, nanahimik na sila kasi alam nila ang kayang gawin ng Iglesia ni Manalo. Gagamitin nila yung kanilang influensya, yung kanilang koneksyon sa mga politiko, yung kanilang mga koneksyon sa kanilang mga membro na mayroong mga posisyon sa ating bansa, kagaya ng mga judge, kagaya ng attorney, kagaya ng mga, at iba pa. May mga membro kasi ng Iglesia ni Manalo na mga lespo, mga general. So, kaya hindi po natin masisisi mga kababayan po kung bakit nanahimik sila. Dahil siyempre, ang iingatan po kasi yung dating mga membro ni Manalo, yung mapahamak yung kanilang pamilya. Kasi alam nyo na... Biruin mo, mga kababayan, kaya doon nanahimik na lang yung mga dating kaanib sa iglesia ni Cristo dahil natatakot. Dahil may mga membro daw ng iglesia ni Cristo na mga pulis, ulispo, pulis yun ang ibig sabihin niya doon
mga general. Kaya nanahimik na lang daw yung mga inalis sa Iglesia ni Cristo dahil natatakot. Yun ang sabi niya. Kaya wala daw magawa yung mga naalis dahil natatakot sila na baka kung anong gagawin. Yun po ang sabi niya. Kaya sa vlog na ito mga kababayan ko, kayo na po ang bahalang humusga kung totoo ba o hindi yung mga sinasabi niya. Comment nyo lang po sa comment section para malalaman po natin talaga ang katotohanan kung sino po talaga ang nagsasabi ng totoo na ang panig ba ni Mr. Epifanio Labrador o ang panig ba sa INC. Muli, salamat po ng napakarami at huwag niyo pong kalimutan sa pag-like and share at pindot nyo na rin ang button bell natin para updated kayo sa ating mga video. Maraming salamat. Thank you.